Yang good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Isang pinagpalang Sabado po ng umaga, July 18, 2026. Good morning na po sa ating mga maagang nagising. Yan, Brother Joseph Trinidad, Brother Rosipino, good morning. Brother Antolin, yan, good morning. Pastor Adiling dyan sa Lubang, good morning po. Purihin po ang Panginoon sa ngayong umaga, araw po ng Sabado. Sister Charity, good morning. Sister Marilo Fontanilla, good morning. Brother Arman, good morning. Thank you for watching. Okay po, bago tayo mag-umpisa, tayo po ay umawit sa Panginoon. Handugan natin siya ng pagsamba ngayong umaga. Alay natin siya ng papuri, pagsamba, dahil karapat-dapat po ang ating pong Panginoon. Naalayan siya ng pagsamba sa umagang ito. Lord, you deserve the glory. You deserve the honor, Lord, today. Hallelujah. Purify my heart. Let me be as gold in precious silver. Purify my heart. Let me be as gold. Pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Yes, oh God. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold in pure gold, refiner's fire. My heart one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy and set apart for you, my Master, ready to do your will. Hallelujah, Jesus. And purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse free my sin, deep within, refiner's fire. In my heart one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will.
Lord. Ready to do your will. Ready to do your will. Oh Jesus, there is none like you. You are worthy to be praised. There is none like you, Jesus, Lord God. Salamat po sa umagang ito. Umaga pong kay ganda, Panginoon. Salamat po sa pagising, Panginoon Diyos, sa umagang ito. Salamat po sa grasya at habag, pag-ibig, Panginoon. Maraming pong salamat. Kaya naman sa umagang ito, akin pong pinagkakatiwala, Panginoon Diyos, ang daily vibrant word ngayong umaga, Panginoon. Ikaw po maghari, ikaw po manguna, mula sa umpisa hanggang sa pagtatapos, Panginoon. Samahan niyo po kami, O God. Lord, salamat po. We entrust to you today. Everything, Lord. In the name of Jesus. Amen and amen. Ayan, good morning na po sa bawat isa. Sister Rosmar. Brother Ali, good morning. Ayan po, magandang morning na po sa bawat isa atin. Without further ado, tayo na po ay mag-proceed no, sa ating pong pag-uusapan ngayong umaga. Ito po yung aking pong series na tinatalakay about God's holiness demands integrity. O ang kabanalan ng Diyos ay nangailangan ng katapatan. So natalakay natin about corruption. Ngayon naman po is integrity under pressure. So, at mahalaga po ang ating pong karakter na ating pong pag-usapan ngayong umaga. Ito po yung sa buhay po ni Propeta Daniel. No? Isa po si Daniel sa tinawag natin a man of integrity. Oo. Sa Daniel chapter 6 verse 1 to 10, basahin po natin. Sabi po dito, nagpasya si Haring Darius na Medos na hatiin ang kaharian sa 120 na lalawigan at nagtalaga siya ng isang mataas na opisyal upang mamuno sa bawat lalawigan. Pumili rin ng hari kay Daniel at sa dalawa pang ibang bilang na mga tagapangasiwa upang magbantay sa mga mataas na opisyal at pangalagaan ang mga interes ng hari. Hindi nagtagal, napatunayan ni Daniel na mas mahusay siya kaysa sa lahat ng iba pang tagapangasiwa at mataas na opisyal. Dahil sa pambihirang kakayanan ni Daniel, nagplano ang hari na italaga siya upang mamuno sa buong imperyo. Kaya naman, sinimulang hanapan ng mga ibang tagapangasiwa at mataas na opisyal ng mali si Daniel sa kanyang pamamahala sa mga gawain ng pamahalaan. Ngunit wala silang nakitang anumang may pupuna o may bibintang sa kanya. Siya ay tapat sa gawain, laging responsible at lubos na mapagkakatiwalaan. Kaya napapasan nila na ang tanging paraan upang makahanap tayo ng dahilan para sa isakdal si Daniel ay ang kaugnayan sa mga tungtunin ng kanyang relihiyon. Kaya pumunta sa hari ang mga tagapangasiwa at mataas na opisyal na sinabi, "Mabuhay nawa ang haring si Dario, nagkaisa kaming lahat, aming mga tagapangasiwa, mga opisyal, mga mataas na opisyal, mga tagapayo at ang mga gobernador na dapat magpatupad ang hari ng isang batas na mahigpit na susundin. Mag-utos kayo na sa loob ng susunod na 30 araw, sino mang manalangin sa kanino man, maging Diyos man o tao maliban sa inyo, mahal na hari ay tatapon sa yungib ng mga layon. At ngayon, mahal na hari, ilabas at lagdaan ninyo ang batas na ito upang hindi na ito mabago. Isang opisyal na batas ng Medo at Persiano na hindi maaring bawiin. Kaya nilagdaan ni Haring Darius ang batas. Ngunit, nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ang batas, umuwi siya at lumuhod, gaya ng dati sa kanyang silid sa itaas, habang nakabukas ang mga bintana nito at nakaharap sa Jerusalem. Nanalangin siya ng 3 beses sa isang araw, gaya ng lagi niyang ginagawa, at nagpasalamat sa kanyang Diyos. Ayan, purihin po ang salita ng Diyos sa umagang ito. So, napaka panahon, ito po atin pong pag-uusapan ngayong umaga,
Kasi nakikita natin sa ating pong paligid, mga kapatid, na bibihira na lamang yung nagiging tapat o may integrity, lalo na kapag under pressure. Diba? Kaya nga ang kabaliktaran ng integrity is hypocrisy. Kasi nga, ibig na sabihin mo yung tama, dahil nga under pressure ka, maraming mga nag-distract sa'yo sa paligid, hindi mo na tuloy nagagawa yung tama. Kaya nga, isa sa pinaka-example natin dito ay si Daniel, mga kapatid. Dahil siya ay isang propeta, lingkod ng Diyos sa Biblia, kilala siya sa pagiging katapatan, matapat, no? Meron siyang karunungan, may integridad siya, at matapang ang kanyang pananampalataya. Diba? Kahit nabuhay siya sa gitna ng mga paganong hari, diba? Marami siyang hari na kanyang pinagsilbihan. Ang kanyang buhay ay nagpakita ng pagiging banal at tapat. May katapatan sa Diyos kahit na siya ay under pressure. Kasi mahirap po, no? Pag ang tao, kahit na po Kristiyano, kapag nasa pressure siya, no? Marami mga tao ang nagdidistract sa kanya. Kaya nga dito sa ating ngayon, nakikita natin yung, kung nasusubaybayan po natin, yung dito sa Senado, talagang nakikita natin na imbis na limitaw yung katotohanan, dahil napipressure yung mga tao, minsan naniniglect o nasabihin ng talagang truth na dapat iyon ang sasabihin. Oo. Dahil nga po, siya po ay under pressure, nababago mga kapatid. So, si Daniel po ay galing po siya sa tribo ng Juda, no? At kabilang sa mga kabataang dinala bilang bihag sa Babylon noong sinalakay ni Haring Nebukadnezar. At ito po ay sila po ay mga bata pa o teenager, no? Nasa 14 to 17 years old. 3 gulang lamang siya nang dalhin sila sa Babylon. At nakitaan po ng kagandahang asal at katalinuhan at na-discern ng hari na si Daniel po ay madali siyang matuto. Oo, alam mo naman pag may ganun po ang isang tao na parang andali niyang maka cope up o kaya andali niyang maka-adapt doon sa kultura, mas maganda 'yon. Mas merong points 'yon lagi kasi nga hindi na mahirap utusan o hindi na mahirap manduhan kasi nga meron na siyang sariling mayroon na siyang kusa, ano? So bakit siya dinala sa Babylon? Mga kapatid, kasi nga gusto po ng hari na siya po ang meron pong mamuno o mag-initiate doon sa mga kabataan ng Juda upang maging mga opisyal sa kanyang kaharian. Oo, kailangan talaga na bata pa lamang, kailangan nai-guide na talaga, natuturuan na ng tama yung prinsipyo. Kasi mahirap na pag tumanda po yan, baluktot yung kanyang experience ng kabataan, minsan diadala niya yan sa kanyang pagtanda. So kailangan kabataan pa lang, kaya nga dapat mga bata pa lang, kabataan, dapat naka-align na yung principle, sa Bible. So, ito po nangyari, diba? Tinuturuan po sila sa kultura, diba? Ano ba yung mga wika dito? Ano ba yung mga plataforma doon sa kaharian? At titingnan natin, yung pangalang Daniel, ibig sabihin po niyang God is my judge. Pero pagdating po doon sa Babylon, siya po ay pinilitan. Ang pangalan niya, Belteshazzar. Pangalan na may kaugnayan sa Diyos ng Babylon. So natin si Daniel po ay nanilbihan po sa mga paganong hari. No? Ngunit kahit pinilitan ang kanyang pangalan, ay ito po maganda kay Daniel, mga kapatid. Hindi nagbago yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Dapat ganoon din tayo. Oo. Hindi dapat nakukompromiso yung pananampalataya natin sa Diyos na kahit may mga pressure na ginagawa sa atin, may mga threat, di ba? May mga death threat, o kaya anumang mga panggugulo. Dapat nananatili yung ating katapatan sa ating pong Panginoon. Yung integrity natin na kahit may mga under pressure. Kaya sabi po sa 1 Peter chapter
1 verse 15 to 16, sabi dito, ngunit ngayon dapat kayong maging banal sa lahat ng inyong ginagawa. Tulad ng Diyos na pumili sa inyo na banal, sapagkat sinasabi ng kasulatan, dapat kayong maging banal dahil ako ay banal. Di ba po mga kapatid? So nakikita natin na lahat naman tayo ay dumadaan sa pressure. Oo. Lalo na kapag dumarating na yung mga due date natin. Oo. Meron pressure sa trabaho. Diba? Lalo pag bago ka pa lamang sa trabaho, di mo pa alam, di ka pa naka-adapt, di ka pa naka-adjust. Talagang may mga pressure yan. Alam sa mga estudyante naman sa school, yung mga opening ng klase. Kasi nga, nag-ano ka pa, nag-a-adjust ka pa sa pamilya. O, lalo na pag OFW, yung mga magulang. Di ba? Ang laki pong adjustment niyan. Oo. Kasi nga, matagal kang nawala. Oo. Nagulat ka, nalaki na yung mga anak mo. At hindi mo sila nasubaybayan. Ngayon, pag uwi mo, parang hindi sila sanay sa ganong sistema. Kaya, nag-a-adjust ka. At also, kahit sa ating mga ministry, no, sa ating pong church, mga kapatid. Pero, yung mga pressure na ito sa buhay po natin, iyan po ay nagtutulak sa atin na maging tapat tayo na kahit na may mga oposisyon o kaya may mga kontra sa ating mga prinsipyo. 'Di ba? Kaya nga ang lesson dito, bilang anak ng Diyos, iba ang standard natin. Ang kabanalan ng Diyos, sabi po sa binasa natin sa 1 Peter, ang kabanalan ng Diyos ay humingi ng integrity sa buhay natin. Because God is holy. Hindi lang tayo tinawag para maging successful, kundi maging faithful. 'Di ba? Magkaiba po 'yun, mga kapatid. Kaya pag sinabi pong integrity o katapatan ay hindi lang pagiging mabait. Oo. Kapag may nakakita, ito ay pagiging tapat sa Diyos kahit walang nakakita at kahit may kapalit ang pagsunod. Si Daniel, ang isa sa pinakamagandang halimbawa, mga kapatid ko. Ang taong may integrity kahit na under pressure. Hindi po natinag, na suwayin niya o kaya magbago yung kanyang kaisipan. Kahit na may decree o may batas, di ba? Hindi po natinag si Daniel, mga kapatid. So ano po ba ang puntos natin ngayong umaga? Sabi dito, number 1, ang integridad ay nagsisimula sa isang banal na puso. Integrity begins with a holy character. Kaya nga, dapat mabago yung puso talaga natin. Oo. Ma-renew. Kaya yung kinanta natin kanina, purify. Lord, purify my heart. Purify, Lord, ang puso po namin. Ano sabi ni Daniel sa chapter 6, verse 3 to 4? Na siya ay hinahanapan ng kanyang mga kaaway, yung opposition. Di ba? Naiinggit sila. Pero sabi nga dito, wala silang nakita na bahid, na pag-aakusa. Oo, kapatid, tanda natin, kapag hawak ka ng Diyos, kapag may Diyos ka sa buhay mo, kahit anong sabihin sa'yo ng tao, o kaya pagpupulaan ng mga tao, mga kapatid, dahil may Kristo ka sa buhay mo, hindi sila mananaig. Oo. Hindi tulad ngayon, ng mga tao ay talagang, kung tinignan mo sa physical na anyo, napakaganda tingnan. Pero kanyang kalooban pala, punong-puno ng corruption. Punong-puno ng kasinungalingan. Di ba? At hindi nagiging good model o good example sa mga tao. Kaya nga, ang pagsunod sa Panginoon, dapat yan, may kakibat yan na kabanalan. Hindi dapat, kung ano yung nakita sa'yo sa labas, dapat yun din nakita sa loob. Hindi dapat magkontrahan ng dalawa na yan. Kasi ang integrity, it begins with a holy character. Sa puso, no? Nagsisimula yan sa banal
na puso, mga kapatid. Hindi mo pwedeng ipagkaila. Kaya nga, di ba? The abundant of the heart, the mouth speak. Kung ano talaga yung laman ng puso mo, yun ang bukang bibig mo eh. Kung ang puso mo ay punong-puno yan ng galit, lalabas yan, di ba? Mabulaklak na mga salita, lalabas yan. Ano sabi po ng Proverbs chapter 10 verse 9? Whoever walks in integrity, walk securely. Di ba napaganda, mga kapatid? Maging honest. Kahit walang nakatingin, huwag mandaya, kahit walang makakahuli, ito pa rin ang salita ng Diyos. Kung ano ang pinapakita mo ngayon, ganoon din dapat pinapakita mo sa bahay, sa church, sa lahat, sa eskwelahan. Hindi dapat nagbabago-bago. Hindi tulad ng hunyango, di ba? Na nagbabalat kayo, kaya naiiba yung kulay. Wala yung integrity, mga kapatid. So, yan po yung una. Yung pangalawa, ang integridad ay sinusubok sa gitna ng pressure. Integrity is tested under pressure. Dito kasi nasusubok talaga eh. Dito talaga yan, nakikita. Kung talagang firm yung stand mo or mag-sway-sway ka. 'Di ba? Kaya nga si Daniel nangyari nung wala silang nakitang kamalian sa kanya, ang ginawa nitong mga kanyang opposition o kanyang mga kasamahan ay nagkasundo sila, no? Gumawa sila ng strategy, gumawa sila ng batas at sinabi ito sa hari at yung nga nangyari. So ibig sabihin, mga kapatid, kaya nga ang tanong sa atin, ikaw ba sumusunod sa hari o sumusunod sa Diyos? Minsan doon tayo tinitis talaga ng Panginoon. Yung loyalty natin saan ba? Sa tao o sa Diyos? Minsan kasi nababaliktad, ano? Dahil nga, loyalty mo sa tao, na kahit mali ng ginagawa ng tao, nangyayari, pati ikaw nakukompromiso. Ayaw mong tayuan yung katotohanan. Ayaw mong manalo yung katotohanan. Kasi nga, yung loyalty mo ay hindi sa Diyos, sa tao eh. Di ba? Mga kapatid. Kaya, kung makita natin na pwedeng mangyari kay Daniel, mga kapatid, pwede siyang mawala ng posisyon. Pwede siyang mamatay on the spot, pwede siyang patayin, ano? At lahat ng bagay pwede sa kanyang mawala. Pero anong ginawa niya? Pinili niya pa rin na sumunod sa ating pong Panginoon. Di ba, mga kapatid? Malinaw pa rin yung kanyang ulirat, ano? Malinaw pa rin yung kanyang kaisipan. Marami kasing tao, no, kapag nasa ganyan ng sitwasyon, sabi nga niya, pag tatanong natin, ano, kasi nablangko ako eh. Oo. May umuudyok sa akin, parang si Satanas eh. Hindi ko tuloy nagawa yung tama, ano? Di ba? Kasi nga, under pressure siya, di ba, mga kapatid? O kaya, minsan yung first time mong gawin, di ba, kakabado ka, talagang may pressure talaga, no? Pero pag pinagkatiwala mo sa Panginoon, Lord, ikaw na po ang bahala. Hindi ko alam gagawin, pero Lord, alam ko. You are all-knowing, alam mo, Panginoon. Sasamahan mo ako. Oo. I remember nung ako po ay nag-a-apply noon na papuntang Taiwan. Nung ako po ay katapos lamang po ng college, ano? Biroon mo, almost 300 kami, nakapila, ano? Napakadami. Pero ang kukunin pala, sa 20 lang. Diba? May pressure. Biroon mo, 300 kayo na aplikante. Pero ang kukunin pala, nasa 20 lang kukunin. Kita natin. So dahil nga positibo ka, alam mo, sasamahan ka ng Panginoon, di ba? May magandang purpose sa iyo ang Panginoon, nakakapasa. Oo, mga kapatid. Dahil nga, may purpose ang Diyos. At doon ako nakakilala sa Lord eh. Mga kapatid, nung nandun po ako sa Taiwan, binata pa ako doon ako nakakilala. Di ba? Doon ako nakakilala sa Panginoon. Doon niya ako natagpuan. Di ba? So, napaganda po yung layunin. Kaya nga sabi dito, pressure reveals priorities. Kapag dumating ang pressure sa buhay po natin, lalabas kung sino talaga ang sinusunod mo. At marami pong mga quote-unquote Christian
na bumibigay dito. Okay, kinukompromiso, 'di ba, mga kapatid? Lalo na kapag may mga nangyayari, actual na nangyayari. 'Di ba? Mayroong peer pressure, financial pressure, relationship pressure, career pressure, social media pressure. Kaya nga lalo sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, napakaingay ng social media, 'di ba? May mga daming pong fake news, fake vloggers, ang dami na po nangyayari, naglilipa na, no? Kaya kailangan marunong tayong mag-discern. Dapat natin tatandaan na hindi dahil ng pressure para mag-compromise. 'Di ba? Ano sabi po ng Acts chapter 5 verse 29? We must obey God rather than men. 'Di ba? Kapag convinced ka. Oo, mga kapatid. At marami itong mga tukso. Oo, marami pong mga tukso dito. Susuhulan ka. Oo, para na magbulag-bulagan. Tatama, sabihin yung mali. 'Di ba? Magsinungaling ka, kapalit ng ganito. Nako. Kaya sa mundong ito, mga kapatid, na marumi o kaya grabing korupsyon, piliin mo pa rin ang Panginoon. Oo. Piliin mo pa rin ang Diyos. Tulad po ni Daniel, na kahit dalhin sa doon sa lions den, di ba? Pipiliin ko pa rin yung Diyos ko. Yung tunay na Diyos, hindi yung mga pagan. Di ba? Ganun po dapat ang ating kaisipan, mga kapatid. Okay, number 3, ang integrity ay nakikita sa pribadong buhay. Daniel 6 verse 10, he prayed 3 times a day, just as he had always done, giving thanks to his God. Di ba, nakita natin si Daniel, no? Consistent yung kanyang ginagawa, kahit in private. Consistent pa rin yung kanyang ginagawa, kahit andun na sa public. Hindi nagbabago, mga kapatid. Di ba? Kaya kahit na po, nag-decree na yung hari, hindi pa rin siya tumigil sa panalangin. Hindi siya nagbago yung pananaw niya. Hindi siya nag-adjust para lang maging safe. Alam naman niya eh. Na hawak siya ng Panginoon. Ginawa niya lang yung tama. Ginawa lang niya yung tamang prinsipyo. Sinunod niya yung Bible, mga kapatid. 3 beses po siya nanalangin araw-araw. Kaya nga sabi dito, public faithfulness starts with private faithfulness. Hindi ka maging matatag sa harap ng Diyos o sa harap ng mga pagsubok kung mahina ang iyong relasyon mo sa Diyos. Lalo na kapag hindi mo siya nakikita o nararamdaman. Di ba? Ano pa yung panghuli, mga kapatid? God's honor those who walk in integrity. Hindi naman nakakalimot ang Panginoon eh. Pinaparangalan ng Diyos ang may mga integridad. Hindi nalis ng Diyos ang lions den, di ba? Na kahit nandun sa lions den, si Daniel, hindi siya natinag. Sinamahan siya ng Diyos sa loob at namanghanga yung mga tao. Minsan kasi yung pressure na yan, gawin nating, vehicle. Di ba? Doon pa lamang kasi sa unang pagsubok, bumibigay na tayo eh. Tandaan natin na hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng mga pagsubok o pressure na natin kakayanin. Di ba? Di ba, mga kapatid? His grace is sufficient. Di ba? Sa lahat ng bagay. Kaya minsan, na-overlook lang din natin. At bumababa yung ating pong pananampalataya. Pinapangunahan natin ng Panginoon. Di ba, mga kapatid? Kaya tuloy, iyon, nagkakawindang-windang yung ating pong buhay. So, paano na-apply ang mga bagay nito, mga kapatid? Number 1, manatiling tapat kahit may pressure. Huwag isuko ang iyong panindigan para lamang sa sistema, sa maling sistema, o makiuso sa iba. Dahil uso to, di ba? Sasabay ako kahit mali. Huwag po, mga kapatid. Manatiling tapat kahit may mga pressure sa paligid, di ba? Sa unahan, sa likuran, di ba? Manatili po tayong tapat. Gawing regular number 2, gawing regular ang pananalangin, gaya po ni Daniel, no? Matibay ng panampalataya ay nabubuo sa araw-araw.
nakipag-usap o pakipagniig sa ating pong Diyos. Di ba? And also, number 3, mamuhay ng may integridad. Siyempre, napaka-importante. Ang ating karakter ay maaaring maging pinakamalakas na patotoo sa iba. At number 4, magtiwala sa Diyos sa gitna ng mga lions din ng buhay. Kanya-kanya po tayo ng mga lions din sa buhay po natin. Problema, pagsubok, pag-uusig, ngunit kaya kanyang ingatan. Kasi nga anak ka ng Diyos. Di ba? Meron bang magulang na hayaan na lamang yung kanyang anak na mapariwara? Di ba? Hindi. Di ba? Wala pong ganon. Ganun po ang Panginoon. Kahit na may mga problema tayo, may pag-uusig, di ba? Mga kapatid, may pagsubok, iingatan pa rin tayo ng Diyos dahil nga anak tayo ng Diyos. Napakaganda, no? Ano pa, number 5, hayaan ang iyong buhay na magbigay ng kaluwalhatian. Yun naman talagang glory na sa Lord eh. Ang katapatan mo ay maaaring magdala ng ibang tao sa pagkakilala sa Kanya. Testimony. No? Hindi pwedeng may wala yung ating mga testimony. Di ba? After na napagtagumpayan natin ang lahat ng mga pagsubok, pressure sa buhay natin. Kaya nga, as a conclusion, mga kapatid, ang buhay ni Daniel ay nagpapatunay na integrity is not built during pressure. It is revealed by pressure. May pressure, lalong nagningas yung kanyang pagsunod, yung kanyang katapatan sa Panginoon. Kaya nga, di ba, obedience unlock God's power. Na kahit may lions din, oo, mga kapatid, kapag tama ang puso mo, banal ang puso mo, di ba, magiging matuwid ang buhay natin. Kapag ang Diyos ang pinakamahalaga sa atin, hindi tayo basta-basta magkukompromise kahit gaano kalaki ang pressure. Na kahit mali-malita pa yan, oo, milyon, trilyon na pera. Di ba? Kapag ang Diyos ang sentro ng buhay mo, hindi tayo makukompromiso, mga kapatid. Kaya nga yung ating pressure, sabi, pressure may test your integrity, but holiness gives you the strength to stand. Di ba? And also, Daniel remind us that believers, even while serving in a powerful pagan empire, it is possible to remain faithful to God and influence a nation through our integrity, wisdom, and unwavering trust in Him. Diba mga kapatid? Kaya sana ang ating pong mga dalangin natin, itong pong mga leader po natin, tulad po ni Daniel, di ba? Na hindi sila nababayaran, nagbubulag-bulagan, di ba? Dapat kung ano yung kanilang sinumpaan, di ba? Meron po silang tungkuling sinumpaan, pero nangyayari, nakakompromiso. Di ba? Si Daniel hindi lang po siya dakila o isang perfectong tao, kundi dahil siya po ay nanatiling tapat sa Diyos sa bawat pagsubok. Sa mundong puno ng kompromiso, ang kanyang buhay ay nagpapalala sa atin na ang pagiging banal ng Diyos ay humingi sa atin ng katapatan. Dapat mamuhay tayo na may katapatan, may kabanalan, at matibay ng panampalataya, anuman ang pressure na ating kinakaharap. God is not looking for a perfect people. He is looking for faithful people. Sa panahon natin ngayon, parang dahil nga sistema na. Dahil ito na yung sistema, ito na yung kalakaran, na kahit mali, sige lang. Sa ating pong mga mananampalataya, tayo pong mga mananampalataya, di ba? Piliin pa rin natin yung pagiging holiness, obedience, integrity, over compromise. Di ba? Dahil kapag ang tao, meron po siyang katapatan o integrity, ito po ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa kabanalan ng Diyos. Di ba, mga kapatid? Natutuwa po ang Panginoon, tulad po sa buhay ni Daniel. So, as a question to consider, sabi dito, if you were placed in Daniel's situation, would you choose God? Kung ilagay ka sa sitwasyon ni Daniel, pipiliin mo ba ang Diyos? So, ikaw lamang po makakasagot niyan, mga kapatid. Salamat po sa ating 24 viewers.
Yeah, 24 viewers. Good morning na, Brother Rinaldo Angeles. Sister Nitz, good morning. Sister Judith. Tatay Erning, yan. Musta? Magaling na po ba kayo? Sister Leona, good morning po sa bawat isa. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, pagsubaybay sa ating pong everyday daily Bible Word, 5 o'clock in the morning. Patuloy po natin i-share. Sister Marites, good morning. I-share po yung ating pong mga live streaming, no, araw-araw. Araw-araw mayroon pong bagong revelasyon ang Panginoon sa bawat sa atin. Sister Jocelyn, good morning. Ayan. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito. At akin pong meron po bang mga nag-birthday ngayong araw ng Sabado? Binabati ko po pala si Kuya Joyce, yan, asawa po ni Pastora Remy. Siya po ay kanya pong kaarawan ngayong araw ng Sabado. Happy birthday po, Brother Joyce. Yan, sarap ng papaitan siguro, no? So, sino pa? So, kami po nagigalak din sa mga kapatid natin na nagdiwang ng kanilang mga anniversary. Yan, nagigalak po kami sa inyong mga pagdiriwang ngayong araw. Ayan. So, dalayan ko po, Panginoon, sa umagang ito, sa aming pong mga kapatid ngayon na mayroon pong mga physical illness, Lord. Abutin niyo po ang kanila pong mga katawan, Lord God. Ipuin niyo po ang kanila pong mga katawan, Panginoon, at ipadaloy ang kagalingan na nagmumula po sa inyo, Panginoon, Lord. Remember them, Lord, sa mga oras po nito, Diyos. Padaloy niyo po ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, muli, at amin po pinagkakatiwala sa iyong palang kamay ang buong maghapon ng Sabado. Gawin niyo po kaming mabunga, maunlad, mapayapa, ang buong maghapon, Panginoon. Higit sa lahat, Lord God, patuloy mo kaming pagkalooban ng integrity. Oo, magawa po namin yung nararapat, Lord, tulad po ni Daniel na hindi siya nagbago. O Lord, anumang mga sirkumstansya, Panginoon, na natili yung katapatan po niya sa paglilingkod sa iyo. Ganun din po kami, Panginoon. Ganun din po ang aming pong panalangin, kahilingan sa araw po na ito. Salamat po, Panginoon Diyos. Pinupuri ka namin, pinasalamatan. Maingat po namin, Lord, binabalik lahat ng papuri, pagluwalhati, kadakilaan ay tayong sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, amen. Ayan, good morning na po, Brother Christian. Good morning na po. Ayan, Sir Tracy, Joben, good morning. So, purihin po ang Panginoon. To God be all the glory. God bless.